ilan? Ilang percent ang tinaas? 20%. Kung ano yung inutos ng Marina. So siguraduhin nyo lang within that range kasi yun nasa memorandum circular natin. Kasi may naririnig kami ng mga ibang shipping lines over and above Really, papasokos po mga yun. Natin, pagtulungan lang natin to. Lahat naman tayo apektado. Thank you. Make sure lang na may enough supply tayo pagdating sa Semana Santa. Saka huwag ka mag-alala. Sasabihan ko rin ng Marina. Boss, tatay! Banoy Lopez po, DOTR. Ay po. Thank you po. Kasama namin GMJ. Opo, umiikot po kami. Malipas sa mga pagkasibigan. Tinitignan lang yung presyo. Pamasahe po ninyo. Saan pa kayo papunta? Mindoro po, sa Calafate. Magkano ngayon? 377 pa rin. Ayun, no? Anong barko po yan? Montenegro po. Hindi naman nagtaas pa. Hindi pa po. Yung paparito at saka paparito dito. Pero Hindi natin maiwasan na magtataas po yan, no? Dito sa Marina, sa mga shipping lines natin. Just in case po magtaas sila, within the range of 20% lang po. Nung total yung dating presyo. Ibig sabihin po, kapag 10 piso yung pamasahe, no, for easy computation, kung magtataas sila, dapat hanggang 12 lang po. No? So kapag mas mataas pa dun, let us know, i-report nyo. Andito po yung mga marina natin, si Ma'am na maganda, at yan naman po a-actionan po natin. Magbibigay tayo ng kasulatan para magpaliwanag sila why is it more than the supposed. Thank you po sa inyong protection sa amin. At humingi po kami ng pasensya at saka cooperation at tulong na rin po sa inyo. Okay po. Salamat po. Okay. Ano po? Kumusta po? Ano yan? Okay, walang gravy? Ano po? Yung DOTR po kami, Banoy Lopez po, at saka si GMJ Santiago po, ng PPA po, yung nag-manage dito. Po. Umiikot kami ngayon kasi tinitingnan namin yung presyo ng pamasahe. So, saan po kayo papunta, ma'am? So, kumusta yung presyo? Makat na ba? Tumaas na? 20 pesos. Nang from 20 pesos? 20. 620. 600 to 620. Yes. Oh, 600 to 620. That's within the range po, no? So, naglabas naman kasi ang Marina, yung kumbaga yung the one in charge sa shipping lines natin, na because of the increase of fuel prices, pwede sila mag-akyat ng pamasahe, magtaas, pero within 20%. No, humingi kami ng inyong pasensya. Kailangan na po natin magtulungan dito kasi ang taas po ng fuel price po natin ngayon. Pero makakaasa naman kayo ng pamalang national ginagawa naman po. So just in case po na over and above the 20%, iparating nyo po sa amin para kami naman po ay susulatan namin ang shipping lines through Marina at hingi kami ng paliwanag nila bakit mas mataas. Hi sir. Hello, We're from the national government. Oh, nice to meet you. From the Department of Transportation. Yes, good to meet you. So where are you heading? We're happy to go to Batangas and then to Puerto Galera, Spain. Yeah. How do you find the fare? Yeah. Oh, Is it okay? straightforward, fair, fine. Reasonable? Yeah, very good. So you've been here for how long? I just arrived from Taiwan yesterday, so it's Manila, and then arrived here about an hour ago. Okay, that's good. So I've been to Sabang before, been to Puerto Galera before, everyone's lovely and friendly, no great place. I hope you would like Puerto Galera, the entire Philippine Islands, Philippines is awesome. Tayo po ay nag-inspect ngayon for two reasons. First, nagsesemana Santa na. Kailangan natin tingnan din yung ating pasilidad. At ang isa sa pinaka-busiest na port sa atin dito sa bansa is the Batangas Port. Pangalawa po, ay yung sinasabi because of the fuel price tag. Yung issue natin sa langis at nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. Ngayon pa, parati po natin na pag-uusapan kasi yung mga issue sa road sector. Alalahanin po natin ang Department of Transportation, sakop din po natin ang pag-iimpawid at saka yung mga sinasabi na pagdagat na mga sasakyan. At ang sitwasyon mas lalo na po sa ating shipping lines. Ang fare po kasi nila is deregulated. No, hindi po natin nire-regulate siya ng Marina. Bagamat deregulated, ang sinasabi natin sa kanila, kung magtataas sila ng kanilang pamasahe, it should be reasonable. At naglabas po ang Marina ng isang memorandum circular na kung magtataas ng pamasahe ang ating shipping lines, it must be within 20%.
So tayo po tinignan natin kanina, in-inspect natin with GMJ kasama ang Marina, ang ating mga shipping lines, at tayo naman po masaya na yung pagtaas ng kanilang pamasahe, yung iba hindi pa po nagtataas, no? Yung iba naman na nagtaas is still within the 20%. At we have to talk also to the passengers na just in case na may mga ibang shipping lines na mas mataas na humingi ng pamasahe kesa doon sa naitagda sa memorandum circular, ipagpaalam po sa amin sa gobyerno through Marina at ay gagawa po tayo ng action. Sir, so far, gaano ka-prepared tayo for the Holy Week rush? The Holy Week Rush, always naman po, andito ang Coast Guard and everything. As a matter of fact, meron tayong may ginagawang programa, ang PPA at saka Marina, na ito po ay magiging online program para to cut the queues, to cut the lines at makakasiguro tayo. We're trying to avoid yung mga stranded, no? Parati po nangyayari yan, especially kapag may holidays, Christmas season, Semana Santa, at mas kailangan namin gawin ngayon because of the fuel price hike. Medyo mas mataas yan at kailangan natin not only we have enough supply of the shipping, but make sure na yung mga ating mga pasahero hindi po may stranded sa ating mga pasilidad. Sa lahat po ba ng mga shipping ng mga vessel companies nagtaas po ng pamasahe o meron pa po hindi na nag-a-announce? Meron pa pong mga hindi pa po nagtaas, depende po sa ruta. May mga nakausap kami kanina papunta sa Calapan, no? Same pa rin po ang kanilang pamasahe, no? So again, nagpapasalamat tayo sa mga shipping lines natin na sila naman po ay kasama ng gobyerno na talagang sinasaalang-alang din po ang sitwasyon ng ating mga pasahero. Sek, pati po ba sa ibang ports, wala pa tayong na-monitor na nag-go over the 20%? And if ever they do, ano po yung pwedeng sanction if ever? Yes, may inulat sa akin kanina si GMJ na meron daw dito na isolated yata incident dito sa Zamboanga na nagtaas ng more than 140%, something like that. So I asked Marina na i-showcase nyo na yan. So sabi naman nila hindi pa naman daw na ipapatupad yung 140%. Nonetheless, i-showcase pa rin natin para to make the people aware, the public aware na hindi ho pwede. Yun po yung sinasabi natin na yung though deregulated siya, but if the price becomes unconscionable, exorbitant, it becomes not only illegal but patently revolting. Yun yung sinasabi ng mga abogado. Sexy, naasahan po ba natin natataas yung pamasahe ng mga sasakay sa barko? Naasahan din po ba na pagdadating ng Semana Santa, mas kukunti ang tao sa port? Maaari po, pwede po mangyari dyan na kukunti because of the pamasahe. But you know naman po sa atin, no, ang tradisyon natin ng Semana Santa, that's the only way na makakauwi tayo sa ating mga probinsya, makasama yung pamilya natin. Kaya ang ginagawa ng pamahalang nasyonal, not only to make sure na they have good facility, but also to help, no, to reduce or not to reduce, to stabilize the fares po. Sek, yung dun sa ship fares lang ulit, will we keep yung strict monitoring until Holy Week? Kasi baka pag malapit na po yung Holy Week, dun naman sila magtaas. Not only until Holy Week po. Kailangan naman po dapat araw-araw na binabantayan ng Marina, ng DOTR, ng PPA, ng Coast Guard kung tamang pamasahe. Not because it's Holy Week, pero that's our duty and obligation. Yan, may mga fees ba kayo na willing kayong i-waive? Actually, nakapagsalita na tayo dyan early today. At ang sinasabi natin na ang nakikita natin talagang problema, unang-una yung napipintong pagbawas o kawalan ng supply ng fuel. At bilang resulta ng pagkonte o napipintong pagbawas ng supply ng fuel, kaya nagmamahal yan. Hindi namin sa amin nga, sa PPA, hindi namin maintindihan at kami naguguluhan kung paano nagkaroon ng koneksyon para mapababa yung presyo ng, para makadagdag sa fuel supply at makabawas sa presyo ng fuel, yung pagtatanggal ng mga fees dito sa sa ating mga pantalan. Mabanggit ko lang kasi kung ang pag-uusapan natin yung sa logistics, yung mga binibili nating mga produkto araw-araw, nandyan yung bigas, sardinas, etc. Ang ginagastos dyan para makarating sa mga tindahan niya, kulang-kulang 3% lamang nung mismong presyo niyan ang ginagastos para dito sa mga pantalan natin. At ang share ng gobyerno dyan is less than 3%. Okay? Less than 3% ng
ng ginagastos, ang government share dyan is less than 10% of the 3% or almost 1%. So hindi namin makita kung ano yung logic na magbabawas tayo ng 1% doon sa mismong cost ng goods for the delivery, kung paano makakatulong yon ng malakihan at direkta sa ating mga kababayan para mapababa yung presyo ng gasolina at para mapadami pa ang supply ng gasolina. No? Ang mangyayari dyan, ang TPA, as you know, hindi naman tayo umaasa sa GAA o any subsidiya mula sa national government. Kapag tinikil natin yung pangungulekta din ng TPA, number one, meron tayong nasa 8,000 kawani, wala tayong mapapasweldo sa mga yun. Yung mga ongoing nating proyekto, matitigil lahat nun. And napakalaki ng impact na yun na hindi din naman direktang makikinabang ang mga kababayan natin. So, sa panig namin sa PPA, kami ay hindi sumasang-ayon sa panukalang yon. At ang sabi nga ni Secretary Banoy, na bago tayo tumingin ng ibang solusyon sa labas ng bakuran natin, tayo mismo sa DOTR at sa PPA, tingnan muna natin kung paano tayo makakatulong para makapagtipid ng konsumo ng gasolina para mapababa din ang presyo ng gasolina. No? So sa DOTR, sa PPA, nag-utos na si Secretary Lopez na yung 4-day work week nga, na sa PPA naman, binawasan na namin ang pagkonsumo ng kuryente. Yung mga service vehicles na naka-assign sa mga opisyal, ni-require na natin na dapat carpooling na lahat para makabawas din yung mga empleyado natin na makisiksikan pa doon sa mga pampublikong sasakyan para mabawasan din yung requirement para sa transportasyon sa lansangan and directly makabawas sa consumption ng fuel. Sir, dito naman sa port na to, nag-increase daw ng terminal fee. Yes. Are you keen on lowering that? Well, unang-una, napakatagal ng panahon na hinintay natin ma-improve itong terminal dito, no? At after so many years, nagsimula lamang mag-increase yung terminal fee dito nung Enero lamang. At ito ay biniyak pa natin sa 2 tranches. So ang unang tranche is from January to June 30 this year. The next tranche will be July 1 to December, from originally 30 pesos, ngayon 60 pesos, pagdating ng July 1 magiging 90 pesos siya, mas mababa kaysa sa hiningi ng operator na 100 pesos. Kung titingnan natin, comparable natin, pumunta tayo doon sa passenger terminal sa Boracay, na dihamak na mas maganda to, mas malaki, mas maluwag, mas konbinyente. Doon 300 pesos ang terminal fee doon, dito 90 pesos lamang. So I think kailangan siguro, at saka kung bawasan natin yung terminal fee dito, paano naman makakabawas ba ito doon sa gagastusin ng kababayan natin sa barko? Ang napakalaking bahagi ng gastusin nila sa kanilang pagbabiyahe yung pamasahe sa barko rather than the terminal fee. Last 2 questions po tayo. Sir, sorry, balik ko lang. Dun sa if hindi po regulated yung mga passenger ship price, fares po, ano yung pwede nating sanction na mabigay sa kanila in case they go over the 20%? Ano Parang naman? illegal, po? Yes, parang po yung sinabi natin, naglabas po ang Marina na ang isang memorandum circular na sinasabi nila within 20% you can increase your range, your prices, your fares, at mayroong mga proseso how to do it. Ang sa akin naman po, kapag kayo'y lumabag dyan sa kautusan ng Marina at ng DOTR, we have to sanction you. Hindi po ibig sabihin na deregulated ang iyong pamasahe, ay kayo po ay may karapatang mang-abuso ng mga pasahero. May Thank you.